Good day, everyone. Today we will talk about genetically modified organisms or GMOs and their importance in the Philippines. We'll explain what GMOs are, give examples used here, and discuss their benefits and effects on society. So, what is GMO? In simple words, a GMO is a plant, animals, or organism whose genes are changed in a laboratory. Scientists add or remove genes to make organism better, like making it resistant to pests, grow faster, or become more nutritious. Halimbawa, ang isang normal na corn ay madaling sirain ng insekto, pero ang GMO corn ay binago para mamatay ang insekto kapag kinain ito. Dahil dito, mas marami ang ani ng mga magsasaka. Mga example ng GMO sa Pilipinas. Ang BTI plant ay isang uri ng GMO na ginawa para labanan ng peste na tinatawag na eggplant fruit and shoot borer o EFSB na siyang sanhi ng sobrang pagkasira ng mga pananim na talong. Naging GMO ito dahil nilagyan ng genes ng talong ng isang bakterya na tinatawag na Bacillus thuringiensis na lason para sa EFSB. Ang golden rice ay binuo para makapagbigay ng vitamin A sa mga magkoconsume nito. Naging genetically modified ito dahil hinaluan ito ng genes na nagpuproduce ng beta-carotene na naging sanhi bakit kulay dilaw ang bigas. Ang BT corn naman ay ginawa para labanan ng peste na tinatawag na Asiatic corn borer. Naging genetically modified ito dahil meron din itong Bacillus thuringiensis tulad ng BT eggplant. Ang GMOs ay malaking tulong sa mga magsasaka dahil tumataas ang ani at mas nagiging matibay ang mga pananim laban sa peste, sakit at matinding panahon tulad ng tagtuyot o baha. Dahil dito, hindi na kailangan gumamit ng sobrang daming kemikal o pesticides, kaya mas nakakatipid ang mga magsasaka at mas ligtas pa sa kapaligiran. May mga GMO na dinisenyo para maging mas masustansya tulad ng golden rice na may dagdag na vitamin A para labanan ang kakulangan sa nutrisyon. Dahil kontrolado rin ng proseso ang pagtanim at pag-ani, mas nagiging pare-pareho at ligtas ang kalidad ng pagkain. Kaya malaking tulong ito para sa kalusugan ng mga tao, lalo na sa mga bata. Malaki ang epekto ng GMO sa kalikasan dahil nababawasan ang paggamit ng pesticides at iba pang kemikal na nakakasira sa lupa at tubig. Dahil mas mataas ang ani sa mas maliit na lupa, hindi na kailangang sirain ang kagubatan para sa karagdagang taniman. Sa ganitong paraan, nakakatulong ito sa pagprotekta ng ating biodiversity. Ang isang halimbawa ng disadvantage ng genetically modified organism sa farming ay pagkontrol at pagdepende sa korupsyon. Ito ay maaaring magresulta sa mas mataas na halaga ng seeds para sa mga magsasaka at pagdepende sa mga kumpanyang ito para sa mga herbicides at technology. Disadvantage naman ito sa health ay mayroong theoretical na panganib ang pagpapakilala sa isang bagong protina sa isang pananim na genetically modified ay maaaring magsimula ng isang allergic reaction sa mga taong madaling maapektuhan. Isa sa disadvantage ng GMO sa environment ay environmental contamination. Ang pagtaas ng pag-asa sa tiyak na herbicide na pinahintulutan ng mga pananim na matibay sa herbicide ay naging dahilan sa mas malawak na dami ng mga kemikal na iyon na inilalabas sa kapaligiran. Ito ay posibleng makaapekto sa kalusugan ng lupa at sa kalidad ng tubig. Ang genetically modified organisms or GMO ay malaking tulong sa environment dahil nakababawas ito sa paggamit ng pesticides at herbicides dahil kaya nilang protektahan ang sarili laban sa pest. Nababawasan ang chemical pollution sa tubig at napoprotektahan ang mga non-target species tulad ng beneficial insects. Bukod dito, pinapataas din ng mga GMO ang crop yield ng mga farmers nang hindi na kailangan palawakin ang farmland. Kaya napipigilan ang deforestation at napapanatili ang biodiversity ng ating ecosystem. Bukod sa pagiging productive, nakakatulong din ang GMO sa paglaban sa climate change. Matibay ang mga ito sa draw, heat, at extreme weather conditions. Kaya nababawasan ang pagkasira ng pananim at natitipid ang water resources. Dahil dito, mas napapanatili ang sustainable farming practices at nababawasan ang carbon footprint ng agriculture, na parehong mahalaga para sa pangangalaga ng kalikasan. Ang GMO ay maaaring magpabuti ng kalusugan sa pamamagitan ng pangkaragdagang nutritional content ng mga pagkain, tulad ng vitamins, mineral, at para maiwasan ang kakulangan sa nutrition. Kaya nakakatulong din ito sa na mabawasan ang exposure ng tao sa harmful chemicals dahil nababawasan ang pangangailangan sa paggamit ng pesticides sa food production. GMO or genetically modified organisms are often talked about for their ability to boost crops production and fight pests, but they also come with some downsides that we shouldn't really overlook. For starters, GMO can affect the environment in an unexpected way. When we change genes, it might harm helpful insects or soil life, which can mess up the balance of nature and reduce biodiversity. Another problem is that GMO plants can crossbreed with wild plants, creating the so-called superweeds that resist herbicides. Pag sinabi natin herbicide, it is a substance used to control or kill unwanted plants. Ang main example dito is yung weeds nga. This forces the farmers to use more chemicals
na alam naman natin lahat na nakakasama sa environment natin. There are also worries about how GMO might affect our health. Although scientists say that they are mostly safe, some people are still concerned about allergies and the effect that might show up over time, which aren't really fully clear yet. On top of that, farmers face issues too. Since big companies own the patent on GMO seeds, farmers can save up seeds for their crops for the next season. This means higher costs and less independence. So while GMO can help with food production, they bring challenges for the environment, our health, and farmers' livelihoods. It is important that we should keep studying them carefully and make rules to manage their risk.